Hindi siya ano yun. Church One's Foundation tayo. Sige, tayo muna ay tumayo, no? At awitin natin ang Church One's Foundation. Makapuna po tayo at ang ating pong inawit ay tumutukoy sa kung ano ang iglesia, no? Ano ang kahalagahan ng iglesia at mga bagay na dinadaanan nito. No? Nakita natin sa awit na nadadaan sa maraming pagsubok ang iglesia. May mga
war, tumult, no, na makakaharap siya. Pero in the end, ay mananaig pa rin ang iglesia. The gates of hell shall not prevail against it, no? So, ganun kahalaga yung iglesia. Ganun kahalaga ang tinatag na Panginoon na kanyang mga kalipunan ng kanyang mga tao. Kaya ito ang ating pag-uusapan sa ating Sunday School. At kung napa-flash sa screen nga sana yung ating lesson, ay mas maganda, no? Pero ang ating pinakabuod, no, ng ating pag-uusapan ay ang kahalagahan ng iglesia. Bakit malaking papel ang ginagampanan nito sa ating buhay? At ano ang kaugnayan natin dito sa ating buhay pananampalataya? So yan ang at gusto nating maintindihan ang bawat isa sa atin na ito ay esensyal sa ating buhay pananampalataya. At dito natin ma-realize, ma-appreciate ang kaligtasan natin, ang ating kabanalan, ang ating pagtitiyaga o pagtitiis, no? At dito natin papakita ang ating commitment, pagmamahal sa isa't isa, sa Diyos, at sa ating kapwa mananampalataya, at pagpapasakop sa ating Panginoon through the local church, no? Yun ang ating bakit natin kailangan pag-usapan ang kahalagahan ng iglesia? No? Of course, sanay tayo, mga lumaki tayo sa pananampalatayang Katoliko na ang ating pag sinasabi natin iglesia ay ang malaking simbahan. No? At hindi ito, kumbaga, nasa atin ito kung ito ay ating isasama sa buhay natin, no? Nariyan lang siya, ang malaking simbahan. So parang yun palagi ang ating nasa isip kapag sinasabi natin church or iglesia. Dito, sa buhay din natin, sa buhay pananampalataya natin, sa mga maraming denominasyon, no? Mga klase ng pananampalataya, maririnig natin, mahal natin si Kristo. I love Christ, you know, there's no question about that. But how about the church? So, kaya parang wala, may mga mananampalataya, mga believers ng Panginoong Jesucristo na hiwalay ang pagmamahal nila kay Kristo at doon sa church, no? They can love Christ without loving the church or giving their commitment to a church sa kanilang buhay pananampalataya. At pangkaraniwan nga, itataas pa natin, ipakitaas pa Brad yung sa introduction na tayo. At pangkaraniwan nga ay ang church ay lamang, optional lang. Pwedeng walang church, pero pwedeng may pananampalataya sila kay Kristo, mayroon silang Diyos na kinikilala, pero yung church, no, ay pwedeng wala, pwedeng meron. Sapagkat ang pangkaraniwang iniisip din ng marami, pwede silang magsumamba nang walang church. At sumamba sila kahit saan sila naroroon without the church. Yun ang pangkaraniwang kaisipan, that they can have Christ, pwedeng magkaroon ka ng Kristo sa puso mo, pero walang church, which is absurd, no? Meron ulo, pero walang katawan. That's the caricature noong mga ganitong klaseng pananampalataya o buhay. Meron kang Kristo kasi we cannot deny that Christ is our Lord. There's no question about that. He's our God. But how about the body? Paano yung buhay iglesia? Paano ang kanyang iglesia? How can we treat the church, no, in this manner na ikaw ay mananampalataya ni Kristo pero hindi ganoon ang
ang pagpapahalaga mo sa iglesia. Maraming ganun na tao. Maraming ganyang kaisipan. Na, oh, anyway, I have God, I have Christ. But virtually, there is no church na siya na kanyang pinapahalagahan. Kasi they strike anywhere. Sometimes, of course, di ba nabuhay tayo sa buhay katolikong pananampalataya na basta may simbahan dyan, yan, dyan ako. Kaya pumunta sa ibang lugar, may simbahan na naman, meron doon siya. No? So, parang dinala ng maraming mga Kristiyano yan. Doon sila ay sinasabi nilang nakakilala sila kay Kristo. Pero sa kanilang buhay, araw-araw, ay nag-church sila sa, minsan, nag-church sila sa CCF, nag-church sila sa Victory, nag-church sila sa ganitong church. Kasi nandun, parang timing lang ang buhay pananampalataya. Pero Kristiyano sila, sometimes, nasa television, online, nanonood na lang ng service. Pero ganun ba? Tingnan natin yung value ng kahalaga ng church sa plano ng Diyos. Tingnan natin sa ating item number 3. Yan, the value of the church to Christ. The value of the church in God's plan na tayo. This is surprise. Tingnan natin sa church yung una, sige, kasi wala sa aking outline yun. Number muna? The value of the church in God's plan. Ito yung mga kahalagahan ng iglesia sa plano ng Diyos. Ang church ay disenyo ng Diyos. Merong eternal design para sa church. Babasahin natin Ephesians 1:22-23. Basahin natin. Tsaka Ephesians 3:10. Sabi dyan, Ephesians 1:22, ang sabi rito ay 23, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siya'y pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, na kapuspusan niya o pumupuspos ng lahat sa lahat. No? Which is His body, the fullness of Him in that filleth all in all. Without the body, the head will not be complete. No? Parang hindi buo ang picture kapag wala yung katawan. So we have the head, our Lord Jesus Christ. But His body surely is ang iglesia. No? So sa Ephesians 3:10 ang sabi ay upang ngayoy sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. So without the church, no, hindi mapapakilala sa lahat ang karunungan ng Diyos. So that to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Napakahalaga ng iglesia. Kung wala ito, hindi makikilala ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng dako ng mundong ito. So hindi ito, ito ay eternal design, ano? Ito ay kumbaga, ginawa ng Diyos doon sa eternity na ating dadaanan dito sa kasaysayan. Magiging buhay natin bilang mga tao niya. This is not an afterthought. No, ang church ay naiplano na before pa. It's part of the eternal decree of God. At dahil nga dito,
ang karunungan ng Diyos ay maipapahayag sa mga tao. We can understand who is God, all things about God through the church. Of course, sa likuran nun ay ang salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon ay magbubuyang niya, magpapakilala sa kahalagaan ng iglesia. So, ang iglesia sa ating panahon ngayon ay pinakasentro ng plano ng Diyos sa kaligtasan. No, hindi ito parang side plan. It is the central part of redemptive plan of God sa kanyang mga tao. Tandaan natin, kung ating isipin simula sa kasaysayan sa Genesis, kanyang kinuha ang kanyang mga tao, ang mga Israelites from the slavery of the Egyptians. What's the purpose? What's the purpose? Para magkaroon siya ng kanyang mga taong sasamba sa kanya. At yun nga ang purpose ni Moses, na kanyang sinabihan si Pharaoh na ikunin niya, palayain niya ang mga tao para makasamba sila sa kanilang Diyos. At yun ang simula ng plano, ng redemptive plan of God until now. At yun ay ang iglesia ngayon personifies kung sino yung mga taong inalis sa slavery ng Diyos sa Egyptians. At tayo yun hanggang sa ngayon. Yun ang value ng iglesia. So anong kahalagaan ng iglesia sa ating Panginoong Jesucristo? Sabi natin kanina, ito ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Colossians 1:18, tsaka 1 Corinthians 12:27. Sabi sa Colossians 1:18, sabi po ay, at siya ang ulo ng katawan, ang Panginoon Jesucristo, sa makatawid bagay na iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Nako, paano magkakaroon ng kadakilaan ng Panginoon Jesucristo kung wala ang iglesia, kung wala ang kanyang katawan? No? Sa 1 Corinthians 12:27, ganito po naman ang sinasabi. Yeah, 12:27, kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. So, we're talking here yung mga tao, tandaan po natin, hindi yung simbahan, hindi yung structure. Hindi itong mga nakikita nyo na mga material na bagay na nagiging isang building, no? Hindi yun ang church. Ang tinutukoy natin, ay madali naman to intindihin, ay ang mga tao. So, siya ang katawan ni Kristo. At si Kristo ang pangulo at ulo nito. At the church is His living body. Ibig sabihin, talagang tumutukoy ito sa mga tao. No? At kung ano ang nangyayari, sabi niyan, what affects the church affects Christ. Kung ano nangyayari sa mga tao ng Diyos. Kung ano kumbaga, kalagayan natin, sitwasyon natin, ay naapektuhan ito ang Panginoong Jesucristo. May kaugnayan ito uugnay ito sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sa Acts 9:4, sabi diyan, dahil nga diyan ay mga pagkakataon ang church ay inuusig, no? Ay ang inuusig natin, no? So, noong kinompronta ng Panginoong Jesucristo si Paul, ay dito nagkaroon ng discussion na in the end, ang kanyang prosecute ay si Kristo. So,
Why are you persecuting me? So, questioning Paul in this situation. So, kung mahal natin si Kristo, anong point dito? Kung mahal natin si Kristo, ay mahal din natin ang iglesia. Dapat mahalin din natin ang iglesia. So, sapagkat, nariyan, sunod na bahagi ay ang church ay if we read the Bible, tayong ikakasal sa Panginoong Jesucristo. In the end, that's the ultimate consummation of all things when dumating na sa kanyang pagbabalik. Tayo ikakasal sa kanya. Ephesians 5:25-27. Basahin na lang natin and then try natin i-summarize ang ating lesson para di tayo kapusin sa oras. Christ died for the church. Pero basahin natin, mas maiging basahin ng Ephesians 5:25-27. Ephesians 5:25-27. Nariyan. Sige. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umiibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Upang kanyang pagkabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang tugis, kulubot at anumang bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Dahil nga siya ikakasal sa ating Panginoong Jesucristo, ang iglesia. Parang nung kayo kinasal, di ba, mga babae natin dito, mga may asawang babae, nung kayo kinasal ba kayo na nakaduster lang kayo? Na puro madungis ang inyong mukha, walang make-up? No? Ganun ba kayo nung kinasal? Kung naalala ninyo? Ay, hindi ganoon. Hindi ganoon ang paghahanda na ating ginagawa para sa iglesia. No? Dahil ikakasal ito sa bandang huli sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya, nag-iingat tayo na hindi madumihan, hindi magkaroon ng skandalo ang iglesia or maraming mga kamalian dito dahil ang mga impurities na to ay hindi paghahanda sa kanyang pagharap sa ating Panginoon Jesucristo bilang asawa. So, hindi natin ito maintindihan sa ngayon, pero baka pwede nating entertainin ito. The time will come that we will be in union with Christ as a church. Ikakasal tayo. Of course, yung kasal is ating termino ito, pero mas malalim pa kahulugan ito. And then, ang kasal ba nakapaghihiwalay sa atin? Kaya nga ang principle ng Biblia, what God has put together, let no man put asunder. No? Ganun din ang ating kalagayan. Kapag tayo'y kinasal sa Panginoon, it's for eternity. Ang ating union with Christ sa new heaven and new earth ay walang hanggan. So, kaya yung paghahanda natin dito ay for eternity rin. No? Ang ating paghahanda sa ating pagharap sa Panginoon. And He will present her glorious. He will present her glorious. Ang ibig sabihin nito, yun na nga, kailangan talagang pagharap natin sa ating ng iglesia sa harapan sa ating Panginoon Jesucristo pagdating ng araw ay talagang in a glorious manner, no? Na ikakasal siya rito. So, ganoon kahalaga ang iglesia sa ating Panginoon Jesucristo. Ito ang kaniyang bride. So, we have to understand this, no? Na talagang ang iglesia ay napakahalaga sa ating buhay. At dito sa ating value ng church sa mga believers, ito ay napakahalaga rin ito. The church is the household of God. 1 Timothy 3:15, no? Ang sabi rito sa 1 Timothy 3:15,
Ngunit ako'y magluwat na mahabang panahon ay upang malaman kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin niya sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. No? So, ito ang bahay ng Diyos. Oh. Ito ang kanyang pamilya. Hindi katulad ng parang isang crowd na sinisimbolo na maraming tao, but in particular, ang bahay ng Diyos ay ang iglesia, ang kanyang pamilya. Ito yung lugar kung nasaan nandoon yung pagsasama-sama, pagkakaisa. Narito yung pagbabantayan sa isa't isa, accountability kung tawagin natin. Narito yung kung saan ang katotohanan ay ating pinaninindigan at pinoprotektahan. Ito yung iglesia. So, kung wala ang iglesia, ito, pinakapunto natin, kung ito ang ating tahanan, itong tahanan ng Diyos, kung wala tayo sa church, tayo ay open, vulnerable tayo spiritually sa maraming kapahamakan outside the church. It's the value of the church. Maraming tukso sa labas. Maraming mga tingin natin ay tama, pero sa bandang huli kamatayan. Without the church, we cannot know that truth. Hindi natin malalaman kung mali nga yung mga bagay na yan na sa labas natin, sa paligid natin kung wala ang iglesia. Sapagkat dito ay tinuturo yung katotohanan at ang katotohanan ay nasa salita ng Diyos. Kung hindi natin malalaman, wala tayo sa iglesia, hindi natin malalaman ang katotohanan na to, how can we understand yung mga nangyayari sa buhay? Politics, economics, etc. So, nariyan lahat dyan sa iglesia na tinuturo ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Ganun kahalaga ang ating iglesia. The next is, the church is God's ordinary means of grace. Sa pamamagitan ng iglesia, naglalaan ng Diyos kung paano ipangaral ang salita ng Diyos. Nariyan ang mga ordinansa, ang baptism and Lord's Supper. Alam natin ang kahalagahan ng mga bagay na ito, mga means of grace na ito. Narito ang pagdidisiplina. Narito ang encourage sa mga kapatid natin na nagkakaroon ng problema, nasa mga pagsubok, nasa mga they're struggling, may kanya-kanyang problema ang mga tao. This is the place of restoration, ang iglesia. And we have experienced this, no? Na bakit pa tayo narito? Ba't pa tayo nagtsatsaga sa isang lugar na ito na nasa sulok at narito ang structure na lumang structure at narito ang mga tao na hindi naman kilala at hindi naman makatutulong sa kapangyarihan, sa pera, financial material, pero nandito tayo. So, bakit ganon? Because dito gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Dito natin nararanasan ang restoration, ang encouragement, ang shepherding, ang oversight. Dito natin nararanasan yun. Is there an organization sa ating lipunan na ganito ang ginagawa sa atin? Pag ikaw ba ay member ng isang Rotary Club, nare-restore ka ba ron? Nasa shepherd ka ba ron? Nadidisiplina ka ba ron para sa ikabubuti mo? Kung ikaw ay member ng Lions Club, JCs, or fraternities, sororities, nariyan ba ang shepherding? Nariyan ba ang encouragement? Nariyan ba ang mga bagay na patungkol sa Diyos? Wala. Of course, sabi natin, hindi na civic organization yan. Pero, what's the difference, no? Ay, syempre, hindi naman tayo, ang iglesia ay hindi pangkaraniwang organisasyon lamang. So, narito, tandaan natin, bigyan ko ng emphasis to.
matagal na kayo mga Kristiyano, mga mananampalataya. Walang paraan ng paglago sa buhay pananampalataya kung hindi sa iglesia. That's why, hindi ganun ang aking pangunawa noon, mga unang taon ng aking pananampalataya bilang isang Kristiyano. And along the way, nung aking naintindihan ng salita ng Diyos at nakakilala ng lubusan sa kapangyarihan ng Diyos bilang soberanong Diyos natin, and I realize na talagang ang iglesia ang pinakasentro ng kanyang plano sa ating kaligtasan. Of course, Christ is the center of everything. But what I mean is, malaking bahagi nito ang iglesia sa plano niya. At ang isang Kristiyano ay hindi kayang mabuhay nang wala ang iglesia. I'm talking, kasi alam nyo, yung word na iglesia, kasi it is parang copyrighted ng isang malaking simbahan. Pero this is the true essence ng iglesia. We have all the rights than any other to call that our church is the iglesia. Hindi kung anuman mga bagay dyan na malalaking mga gusali. At ang value nito ay ito. Walang paglago sa buhay pananampalataya kung wala ka sa iglesia. Kaya napakahalaga. Kaya nga, sinabi natin ngayon, it's not optional. Hindi ito subject sa whim ninyo o ka-prices ninyo kung kayo ay a-attend or hindi a-attend sa iglesia. We have to graduate from that kind of thinking. Tapos na tayo ron na ang iglesia is optional. A-attend ka lang kung gusto mo. A-attend ka lang kapag maluwag ang panahon mo. A-attend ka lang kasi you feel good. You feel good and you want the church now. So, buhay na natin yan sa tayo ay nasa ating pananampalataya, ang Katoliko Romano na, birthday ng aking anak. Kaya magsisimba kami. Maganda, merong gumraduate sa atin, merong ito, na-achieve niya ito, mga bagay ito. We have to go to church. Tapos na tayo sa kaisipan na yan. Hindi yan ang ating kaisipan ngayon. We know the value of the church. Hindi siya basta-basta lamang. Hindi siya dagdag lang sa ating buhay. Ito ay buhay natin. And you know that. You've been there. May mga tao rito na naging part ng iglesia pero nawala. And what life they had suffered. And here you are. Again, narito. And you know more than anything else kung bakit tayo pinababalik ng Diyos sa iglesia. Because there is no genuine spiritual growth without being part of the church. Narito lang yan. You cannot do things alone. You cannot survive alone. Itong it's a dangerous forest ang mundo. Without the church, you cannot survive. I tell you that. Kaya, na-realize ko yan sa aming buhay, sa aking dinaanan, pwede akong magpunta kung saan-saan at maging isang matagumpay na tao sa larangan na yun. Pero without the church is nothing. Walang silbi ang yaman, talino, titulo mo kung wala ka sa iglesia. At dyan mo marirealize na ang buhay talaga ay buhay ng paglilingkod. And kaya mo maglingkod sa Diyos nang ikaw lamang? At kaya mo maglingkod sa Diyos sa mga iba't ibang kaparaanan? Hindi natin kayang gawin yun. Kundi talaga through the church lamang. Walang iba. Ito lamang ang ginawa ng Diyos na disenyo para tayo ay maglingkod sa Kanya at magsilbi sa Kanya at lumago sa pananampalataya. So we have to understand that. You have to accept that by now. Kung hindi pa ganyan ang inyong kaisipan. At siguro, ito na. Yung value ng local church, kung saan dito natin
nararanasan ang kabutihan ng Diyos. Ayun yan, nasa ating confession, ano? Ang ating dito binigay ang otoridad, no, sa iglesia ng ating Panginoon Kristo para pamahalaan ang kanyang mga tao, no? Hebrew 13:17, Acts 20:28. So, we need commitment sa ating local church. At eventually, magpasakop kay Kristo. Kung nagpapasakop, kung gusto mo magpasakop sa ating Panginoon Kristo, ganon din ang ating pakita sa iglesia. At ang iglesia, ang nag-preserve, at idinugtong na natin ito kanina, dudugtong natin ngayon, sinabi natin kanina, ito ay nag-preserve ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Hebrew 10:24-25, nariyan ang encouragement, ang exhortation, ang perseverance. So, iyan ang value ng iglesia. If there is no struggle to remain in the church, something spiritually is wrong. Ito naman, kapag wala ka namang struggle din habang nasa iglesia ka, ay sabi mo, smooth na ang mga bagay, hindi rin naman. No? Ngayon, tingnan natin, ano yung mga panganib ng pagparang binabaliwala natin ang iglesia? Kapag ito ay undervalued. Ang worship natin, parang, yun na nga, sinasabi natin, ay consumer-driven, ang term, ano? Parang pleasing people lamang. Hindi ang Diyos. At yung accountability, nawawala yan. Yung takot, kapag nagkasala ka, nawawala yan. Dahil wala ka sa iglesia. Wala kang, ang doktrina mo, humihina. At ang preserbasyon sa atin, o pagtsatsaga, ay nawawala. No? So, Proverbs 18:1. Basahin natin ang Kawikaan 18:1. Para mamaya magkaroon pa tayo ng ilang question and answer natin. Sabi sa Proverbs 18:1, ang humihiwalay ay umahanap ng sarili niyang nasa at nakikipaglaban sa lahat ng magaling na karunungan. No? Kapag ikaw ay nagsasarili, nakakaroon ka ng pride. Ang pinapahalagan mo ay ang sarili mo lamang. Yan ang sinasabi. Ang humihiwala. True desire a man, having separated himself, seeks and intermeddles with all wisdom. Alam niyo, yung tao na para bang walang pakialam sa sarili, walang pakialam sa iba, sarili lang iniisip, very proud na tao yan. No? Mapagmalaking tao yan. Hindi ganoon ang buhay na tinuturo sa iglesia. Isolation is not spirituality, it is pride. So, ito ang ating intindihin. We cannot live alone. Walang taong nabubuhay para sa sarili lamang. Yan, alam natin yan nung tayo ay mga nasa katolikong pananampalataya pa, no? Ay ito 'yun, ang essence nun. No? Walang nabubuhay para sa sarili lamang. No man is an island. Yan ang ating prinsipyo. So, siguro i-summarize ko na lang ang ating para tayo ay makapagtanong pa kung kinakailangan, ay napakahalaga ng iglesia. We cannot survive alone. Church is not an option. It is our priority. Church is the bride of Christ. Ito yung katawan niya na ikakasal sa Panginoong Kristo pagdating ng araw. So, kung ikaw ay mananampalataya, bahagi ka dapat ng iglesia. No? At kung bahagi ka ng iglesia,
talagang narito ang iyong commitment. Narito ang iyong buhay. Wala namang ibang buhay na dadaanan tayo sa ating buhay rito sa lupa kung hindi ang maglingkod sa Diyos, maging bahagi ng kanyang katawan, no? At bandang huli, humarap sa Kanya, sa kaluwalhatian. Yun ang ating buhay. Pero, di ba, ang problem is, parang, we demean the value of the church. Parang, hindi ito mahalaga sa atin sa maraming sandali. Madali natin itong gini-give up pagka tayo ay nasa compromise situation. Madali natin siyang gini-give up. Walang struggle. Yun ang malungkot, no? So, with this, maintindihan natin, napakahalaga talaga ng iglesia. Ito ay priority ng ating buhay pananampalataya. Hindi ito perpekto. Maraming mga pwede kang pintas sa mga makikita sa ating kasama, sa iglesia, sa pamamahala. Marami. Pero, kaya tayo ay patuloy na nire-reform. No? Patuloy tayong binabago. Walang iglesyang perpekto sa kanyang kalagayan dito sa lupa. Ang perfection niyan ay pagdating sa kaluwalhatian. Kaya, bagamat ganoon, ay ito'y napakahalaga. Napakahalaga ng iglesia. Hindi ito basta-basta lamang. Kaya, I encourage you na, of course, tayo ay outreach pa lamang dito, ay time will come na pag ito ay naging covenanted church na, ay maging bahagi tayo ng iglesia. Maging part tayo nito. Sapagkat hindi buo ang pananampalataya mo, ang paglilingkod mo sa Diyos, kung wala ka sa iglesia. I hope you understand. Okay? Sige. Kung may tanong, at para may ilang minuto pa tayo para before we go to our service, no? About the church, the value of the church. Yan ay binahagi ko dahil para ma-rule out ang anumang mga confusion na nagpapababa ng ating pagtingin sa kahalagaan ng iglesia. At kaugnayan, sa likuran nito ay ang pagkilala mo sa Diyos. Pagkilala mo kay Kristo. Kasi pag mababaw din ang pagkilala mo sa Diyos at kay Kristo, mababaw rin ang pagkilala mo sa church. At ang ibig sabihin, yung pananampalataya mo sa ating Panginoon ay mababaw marahil din ang pagkakilala mo sa iglesia. Pero kung ikaw ay, alam mong established ka na dyan, secured ka na dyan sa pananampalataya mo kay Kristo, kasunod nito ay ang pag-unawa mo sa kahalagahan ng iglesia. Dapat magkasama yan. No? Kung gaano mo kamahal si Kristo, ganoon din ang iglesia. Tandaan natin, ang commandments ay nahahati sa dalawa. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. And love your neighbor as you love yourself. So how can you fulfill the commandments kung wala ka sa church? How can you love the Lord experientially? Ibig sabihin, paano mo ipapakita sa Diyos ang mahal mo siya? Paano? Di ba? Kaya mo ba siyang hayakapin? Espiritu ni Diyos. Kaya mo ba siyang bigyan ng regalo? Wala namang, paano niya matatanggap ito? Kaya nandoon yung iglesia. So, you see the logic? You see the reason? Kasi to fulfill the whole commandment of God, you love God, no question. How you love your neighbor? You love the church. Pakita mo ang pagmamahal mo sa iglesia. Sa kapwa mo sa iglesia. That's the priority. Secondary, yung wala sa iglesia. Of course, hindi naman porke iglesia lang mamahalin mo. Hindi mo na mamahalin yung iyong kapitbahay, ang iyong mga kakilala, kaibigan. So, pero priority ang pagmamahal sa iglesia sa ating kapatid sa pananampalataya. So, you have to realize that to fulfill the 10 Commandments. Question. So, kaya, of course, isang maganda lamang kahit na iba
Alam mo, ano yan eh, kahit na pagpunta nyo rito at wala yung attention nyo, mas maganda pa rin narito kayo kahit wala yung attention nyo. Kasi mas mahirap magkaroon ng attention. Magkakaroon ba ng attention yung wala rito? Wala, di ba? So, kahit sa akin, minsan, ano ako dyan, liberal ako, no? Na, kahit natutulog kayo, nandito, basta nandito kayo. Kasi, pwede kayong magising. Mahirap hindi magising. Mahirap hindi na nagigising. Di ba? So, okay pa rin. Di ba? So, na pagka nangihina ang ating isip, kahit hindi kayo nakikinig muna, pero time will come, makikinig din yan. Kasi lagi siyang nasa church. Di ba? Hipuin din ng Diyos yan. Kapag hinipo ng Diyos yan, sisigaw yan ng amen kahit wala pang tinatanong. Ganun. Kahit walang sinasabi. So, kasi nasa church siya. Kasakalipunan siya ng mga mananampalataya. Merong gagawin ng Diyos sa buhay niya. Pero kung wala siya rito, anong mangyayari? Wala pa anong magkakaroon ng kapangyarihan ng salita ng Diyos sa kanya. Hindi siya nakakapakinig. Diba? So, sige, kahit matulog kayo rito maghapon. Basta nandito kayo. Diba? Kasi may pag-asang magising. Ganon. May pag-asang makinig. Kahit di nakikinig, huwag lang maingay. Mamaya, mag-announcement tayo para sa mga nakikinig. Huwag lang maingay. Kasi paingay tayo. Pero yung tahimik na kunwari nakikinig, nagpapanggap na nakikinig siya, sige, pwede pa rin yan. Ihipuin ng Diyos yan. No? Makapangyarihan ng salita ng Diyos. Pagkaya na inaipahayag, kikilusin ng Diyos yan. Kaya narito pa rin ang sanctuary, parang sa kampo, di ba? Alam yung embassy, US Embassy, sa Middle East lalo na, di ba? Maraming mga teroristo sa paligid niyan. Kapag nakapasok ka na sa embassy ng US, safe ka na. Wala nang gagalaw sa'yo, nasa Amerika ka na. Ganon. Ganon din dito sa atin. Pagka nandyan, gulo-gulo, maraming problema sa labas. Kapag nasa church ka na, di ba, safe ka na. Safe ka na sa isang linggo. Paglabas nyo rito, huwag naman kayo parang unbeliever na nakikiayon din kayo, nakikiinom din kayo. Pag Sunday, hypocrisy yan. No, hindi naman ganun. Pangit din naman tingnan yun. Maraming struggle sa labas. Di ba? That's why we need the camp here. Ito yung ating pinaka reservoir of strength, spiritual strength. Narito yung camp of spiritual strength natin. So kahit na ganito lang to, kahit ganito lang, humble place natin, pero yung gawa ng Panginoon, dahil sa mga nangangaral na tapat, gumagawa ang Panginoon doon. At no one can question yung nang ginagawa ng Diyos sa buhay niyo, sa pamamagitan ng mga pagngangaral dito sa atin. At makikita nyo naman yan, no? Sa inyong buhay pananampalataya, sa inyong buhay araw-araw, na nakikinabang tayo sa salita ng Diyos, sa tapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi tayo puro bolahan dito at puro pera lamang, no? Hindi yun ang ating layunin dito. We are here kasi ito yung kaparaanan ng Diyos ng paglilingkod sa Kanya. If you know that, you will give everything sa church. Maniwala kayo sa akin. Ay, sige po, si Sister. Bakit po kahit Tagalog ng Biblia, kung nagbabasa ka, may time na talaga hindi mo siya. Opo, yan. Ayan, ganyan. No? Pare-pares tayo hindi ating dinaanan yan. Ano? Kaya, alam mo, talagang makapangyarihan ang Diyos. No? Na pagka binaliwala mo ang kanyang, ang pananampalataya mo sa Kanya, and even, isa nga, pagbuklat mo ito, ang ba't ka naiinis? Nasaan na yun? Binasa ko na yung kanina, hindi ko makita. No? So, kasi, una, we are veiled by sin. We are under sin, yung flesh natin mahina. Pag ang flesh natin mahina, hindi agad yan in-tune in sa pagbasa ng Bible. We're struggling. No? So kaya, alam nyo, may isang pastor, tinuro sa atin to, o tinuro sa amin.
isang pastor, theologian. Alam mo, prayer niya, sabi niya, Lord, help me to understand your word. Maaaring hindi ko siya maintindihan ngayon. Bukas, paunawa mo sa akin. You see? Theologian na yun. Mangangaral na yun. Pastor na yun. Kasi struggle. Alam mo, we are in a flesh. Mamaya pag-uusapan natin yan sa hapon. Maganda yan. Nasa flesh tayo. Blinded tayo by sin. No? Hindi tayo inclined sa mga spiritual things ang ating katawan. May struggle yan. Kaya hindi tayo nakakaintindi agad. Kaya pagka wala ka na sa frequency, hindi ka in tune with God, talagang mahirap, struggle. Pero pag sinimulan mo na, tuloy-tuloy na. Ang mahirap kasi hindi natin naging buhay. Parang nandyan lang, bababasa tayo kapag naisip natin na magbasa. Pero pag naging part na yan ng buhay natin, madali na siya. Remember, dito sa atin tinuturo kung ano kahalagahan ng Bible. Kaya nga sinasabi ko, Bible, you have to have your physical Bible. Kasi your Bible is your home. Bible is your home. It's your house. You know every part of your house. You know every part of your home. So, pagka wala yan, hindi yun ang buhay mo. Ang salita ng Diyos. Kaya I encourage you na every part nito, kaya nga ang ating tinitingnan, lahat ng bahagi dito, makarating tayo sa pagkakaalam. Pag hindi mo tinuring, natahanan mo ang Bible, part ng buhay mo ito ang buhay mo, hindi mo ito maintindihan. Mahirap. Kaya nga, struggle. Madali lang sabihin, read the day out, it is our daily bread. Pero in practice, napakahirap. Kaya struggle. When you read the Bible, you pray, Lord, give me wisdom. Help me to understand your word. Kasi napakahirap. Sinulat siya sa isang pamaraan na hindi talaga maintindihan basta-basta. Kaya, ang nasa likuran nito ay ang pananampalataya, communion mo sa Diyos. Yun. We know that. We've been there. No? Lahat tayo, naranasan natin yan. No? Kaya hindi talaga siya madali. Nasa kasalanan tayo. Nasa flesh tayo. Pero, wala. Alam mo yung flesh, sa isip mo, talagang dapat magbasa. The truth is, you read the Bible, pero bakit sa isang araw hindi mo nababasa? That's in practice. Diba? Paano nangyayari yun? Pero gusto mo talaga magbasa. You see? Kasi nasa kasalanan tayo, ang ating katawan, nasa flesh tayo. Mahina ang ating flesh. The spirit is willing, but the flesh is weak. Yun po ang dahilan. So, sige po. Baka isang tanong pa. Sige, Connie. Ako po, bali ngayon, dumating kami. Amen. Napakinggan ko po kayo. Para din po akong binuhusan ng malalig na tubig. Sana nangyayari din po sa amin mag-asawa. Na parang pag may time lang kami nakakapag-attend po. Pero ang sa amin po mag-asawa, kung hindi po kami makattend po dito, yun po siguro sinasabi niyo po na kung saan po kami mapunta ibang church po. Pero kumbaga kung hindi po kami makasimba ito, minsan po nakakapagsimba po kami sa Katolik. Parang nagiging ganun po yung mindset po namin na parang pag medyo nalilate kami ng gisip po, kasi nga yung aming trabaho is Sige. parang ganun po nangyayari. Napupunta kami sa pag-ibig ng Katolik dito, sa church po sa simbahan, Okay. sa Katoliko po. Sige. Ngayon po, nung napakinig ako, syempre po na nakaramdam ako na sabi ko parang syempre like parang konting unfair sa bilang umatid po kami dito at bumabalik naman po kami dahil nagpuso po talaga namin yung turo po dito. Talagang samahan. Kaya kumbaga sa amin mag-asawa, hihingi rin po kami ng pasensya kung sakali hindi po kami parang linggo-linggo po nakikita niyo po kasi talagang medyo po Sige. sa aming trabaho. Okay. Kilala ko si Connie tsaka si Abet. Ito, linawin ko lang ha. Pasensya na. Hindi, yung sinasabi ko, no,
yung sa kanilang sitwasyon, wala tayong dapat questionin sa kanila. No? Ang sinasabi ko ay yung mga ikinumit ang sarili sa iglesia, sa church. At ganun pa rin ang kanilang pananaw at buhay dito. Pero yung mga tao na hindi sila bahagi pa, kasi, alam natin yan, how to become part of a church, of a local church. So, commitment po siya. Kapag kayo ay naging bahagi ng isang local na iglesia, yun sinasabi natin, na you are bound by the Word of God na to forsake the assembly. Pero pagka po, hindi po yun para sa inyo. At ang mga bagay lamang na maaaring mapakinabangan ninyo, paano mangusap ang Diyos na kayo ay pinapaunawa, ano yung kahalagahan ng iglesia, pero bago maging mahalaga sa iglesia, maging mahalaga si Kristo sa buhay mo. Yun ang nasa unahan nito. No? At yun ay susunod na lamang. So, ito po intended, para linawin ko rin na ito ay para sa mga kabahagi ng iglesia. Oo. Pero, sa isang banda, kami nagpapasalamat dahil merong nakita ko kay Connie yung kanyang conviction na desire na talagang maging makarinig ng salita ng Diyos sa isang iglesia. So yun ang ano ron. But other than that, walang dapat pagpaumanhin si Connie at si Abet. Tsaka another, yung mga talagang may providentially hindered, part sila ng church, members sila ng church, pero providentially hindered sila. Hindi talaga dahil sa trabaho nila, may sakit sila, pero sa puso nila, ay talagang gusto nilang sumamba. Mag-worship pag Sunday. Alam nila yon. So, iba yon. No? Ang tinutukoy natin, yung mga mananampalataya na mayroong kakayanang sumamba pero binaliwala ang pagsamba. At binabaliwala nila, hindi lang yon. Sa atin, sa Reformed faith, ay napakahigpit natin dyan. Pero, nakikita natin sa ibang mga pananampalataya na ganun ang kanilang buhay. Ganun ang kanilang practice. Hindi natin iyon tinuturo. No? Na kahit nasabihin nila, born again sila, sometimes CCF nga sila, sometimes victory, sometimes ganito yung church. Diba? So, at sometimes online. So, hindi ganun. At may paniniwala kasi sila na tama yun. Hindi po yun ang tinuturo natin. No? Hindi yun ang ating tinuturo mula sa salita ng Diyos. So, sige. Okay na po. At awitin pa natin, Church One Foundation. Or, sige, alanganin na siguro tayo ay, manalangin na lamang. Total, umawit na tayo kanina. Sige, kung may tanong naman, pwede naman pwede personal naman. Sige, let's pray. Lord, we thank you for this moment, this occasion, na naintindihan namin ang kahalagahan ng iglesia. Nawa po, nangusap kayo sa mga nakikinig na maintindihan nila ito at lalo nilang mahalin ang iglesia. Ang mga tao po ninyo, we're referring to your people na sa pagsasama-sama ng assembly ng iyong mga tao, ay dito ka gumagawa ng iyong paglago o pagbigay ng wisdom sa iyong mga tao. At dito mo pinapadaan ang iyong biyaya, Panginoon, sa ganitong pagtitipon. Kaya napakahalaga nito sa aming buhay. Nawa po na unawaan po ito ng marami sa amin at maging kaalaman, magpatibay sa aming buhay pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Kristo. Amen. Sige, magkaroon po tayo ng ilang minutes na break and then we go to our service na po.